Nagkainitan sina Senator Raffy Tulfo at si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig sa Senado kanina. Tinawag kasing kurap ni Tulfo ang mga namamahala sa mga sumusukong rebelde. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong korupsyon. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Naging mainit ang sagutan ni Senator Raffy Tulfo at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Nababahala kasi ang ilang senador sa hindi pagkakatugma ng bilang ng mga sumukong rebelde at mga isinukong armas sa decommissioning program ng peace negotiations. Natalakayan sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng amnesty program sa mga sumukong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa datos ng MILF Peace Panel, simula nang mag-umpisa ang programa, higit 26,000 combatants o rebelde na ang sumuko. Pero higit 4,000 lang ang isinuko nilang armas sa gobyerno. Tanong ng mga senador, paano natitiyak ng gobyerno na miyembro nga ng MILF ang mga sumuko? Dapat daw yang masiguro, lalo't may kapalit na 100,000 piso ang bawat susukong MILF member para sa kanilang pagbabagong buhay. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, umabot na sa 2.6 billion pesos ang pondong nailabas na para sa mga sumukong rebelde. Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and said, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. Paliwanag ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity, hindi lahat ng sumusukong rebelde ay may armas. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So, yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Pero hindi kumbinsido rito si Tulfo. I'll stand by what I said. Meron pong korupsyon dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, very clear ng discrepancy dahil kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Agad yang itinanggi ni Galvez. Isang international body daw na eksperto sa peace negotiations ang namamahala sa programa. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. There is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. Then show me proof. Kasi pag show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Pinuna rin ng mga senador na hindi lang dapat mga armas na nasa pangangalaga ng bawat rebelde ang isinusuko. How will the government know if itong mga baril nito personal at hindi pagmamayari ng organization ninyo? I think that will be there is a target. Ano to, tiwalaan lang? Kung talagang sincere kayo na magbalik loob sa gobyerno, ay surrender nyo na lahat. Pati yung mga binigay ng mga sympathizers ng MILF. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa isyu ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.